Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga giliw kong tagapakinig. Sa araw na ito ay ating mapapakinggan ang kwento ng batang si Isko na may 10 taong gulang na walang ibang hinangad kundi ang magkaroon ng maayos na tirahan. Mapagmahal at maalagang anak si Isko, ngunit natanggal ang kanyang amang si Mang Oscar sa trabaho bilang isang magpapastol ng baka. Sa kanilang paglipat ng tirahan ay makakapulot sila ng isang gintong sipit ng alimango. Dito na magbabago ang kanilang buhay. Ano kaya ang panganib na hatid ng napulot nilang sandata? Magagawa kaya nitong puksain ang mga aswang? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ng mag-amang pulubi na nakapulot sa gintong sipit ng alimango. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kapabalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Tanggal ka na raw sa trabaho dahil hindi mo na raw kakayanin na magtrabaho. Pili ka na eh. Kaya sa bahay ka na lang. Wala ka ng silbi dito. Pabigat ka lang. Sige na, Romy. Paraanin mo na ako. Kakausapin ko lang naman si Mandam yan eh. Wala akong ibang mapupuntahan. Baka naman kung pwede, pagbigyan pa niya ako kahit 1 buwan lang. Pasensya na, Oscar. Pero kabilin-bilinin niya. Huwag na raw kitang papasukin eh. Dahil mamalasin daw siya sa kanyang negosyo. Malaki raw ang halaga na ginastos niya sa pagpapagamot niya sa'yo. Magmula na maaksidente ka sa kanyang farm. Kaya sige na, umalis ka na at hindi ka na raw niya tatanggapin. Nakikiusap naman ako sa'yo, Romy. Kahit saglit lang naman. Gusto ko siyang makausap. Nakikiusap din ako sa'yo, Oscar. Sige na, umalis ka na. Nakakaabala ka na eh. Hindi ka ba marunong umintindi ng salitang Tagalog? Ayaw na nga sa'yo ni boss. Hindi mo nakakayanin magtanim ng mga gulay at magpakain ng mga alaga niyang baka. Kaya wag mo nang ipilit ang gusto mo. Isa pa, ako na ang pumalit sa mga naiwan mong gawain. Kaya wala ka ng trabahong babalikan. Umalis ka na. Kaya pala hindi mo ako pinapapasok sa bahay ni Damian. Dahil inagaw mo ng dati kong trabaho. Paraanin mo ako, Romy. Maniniwala lamang ako kung makakausap ko si Damian. Sinasabi nang hindi ka pwedeng pumasok eh. Eto sa'yo! Mula sa kinatatayuan ng may 10 taong gulang na batang si Isko, ay kitang-kita niya ang pagbagsak ng kanyang ama sa mabatong kalsada. Sinuntok ito ng lalaking tinatawag nitong Romy. Pilit nitong isinara ang kulay pulang gate ng mansyon. Pag-aari yun ng mayamang hasyenderong si Mang Damian na may malawak na farm sa loob. Hindi pa siya nasiyahan at kinwelyuan pa nito sa damit si Mang Oscar. Kasunod ang pagbabanta nito sa kanyang ama. Kaya naman, ang bitbit na sako ni Isko na naglalaman ng mga napulot niyang kalakal ay nabitiwan niya. Mabilis siyang lumapit sa mga ito. Mabuti na lang at naisipan niyang sunduin si Mang Oscar. Hindi niya sukat akalain na yun ang madadatnan niyang eksena. Habang papalapit dito, ay para na siyang nag-iinit sa galit. Hindi man lang naisip ng lalaki ang kalagayan ng kanyang ama. Malakas niyang itinulak si Mang Romy na nakayuko habang kinakausap si Mang Oscar. Bakit niyo naman po sinaktan ng tatay ko? Hindi na po kayo nahiya sa katawan niyo. Ang laki po ng katawan niyo, pinapatulan niyo po si tatay. At sino ka namang madungis na batang bigla ka na lamang manunulak ha? Ang baho ng amoy mo. Parang nabubulok na basura. Umalis ka nga sa harap ko. Pati trabaho ko inaabala nyo. Mga buwisit na hindi marunong makaintindi. Sobra naman po kayo makapagsalita. Hindi naman po kayo ang amo rito eh. Kung umasta po kayo, parang kayo po nagpapasahod kay tatay. Kaya bago-bago lamang po nyo eh, sumisip-sip na kagad kayo kay Mang Damian. Sinong sip-sip ang sinasabi mo ha? Ayusin mo tong anak mo, Oscar ha? Baka hindi niya alam. Pumapatol ako sa bata.
Yan lang naman ang kaya niyong gawin eh. Ang lumaban sa hindi niyo katapat. Nakakahiya. Akala mo naman eh siya ang may-ari ng bahay. Tara na nga po tay. Umalis na po tayo rito. Anak, sige na. Kakausapin ko pa si Damian eh. Baka tanggapin pa niya ako. Hindi ka na nga sabi tatanggapin ni Bossing, ang kulit mo naman. Kaya umalis ka na. Napag-utusan lang niya ako at ayaw kanyang kausapin. Sige na, isama mo na ang anak mong bastos. Tsaka maligo kayo. Ang sakit sa ilong ng mga amoy nyo. Ano ka nyo? Mabaho kami? Bakit? Dati ka lang naman din magbabasura. Kilala ko po kayo. Madalas kitang nakikita noon na nagpupulot ng mga basura sa tapat ng bahay ni Mang Pedring. Mas malala pa nga kayo eh. Dahil namamasok kayo ng bahay kahit hindi alam na may-ari. Ang mahalaga, marangal ang hanap buhay namin ni tatay. Saka hindi po niya kailangan manira ng katrabaho para lang makuha ang pwesto niya. Ano ka mo? Ulitin mo ang sinabi mong siraulo ka. Gusto mo bang tamaan ka sa akin, ha? Yan ang wag na wag mong gagawin sa anak ko. Kung ayaw mo magkamatayan tayong dalawa, Romy. Dahil baka makalimutan kong magpakatao. Hindi na ako magpupumilit pumasok o bumalik sa trabaho. Pakisabi na lamang kay Damian na maraming salamat sa lahat. Abat, tinatablang ka rin naman pala ng hiya, Oscar. Dapat kanina pa kayo umalis. Hindi niyo po kasi katulad si tatay, Mang Romy, na sobrang makapal ang muka. Tara na nga po tay, umalis na po tayo rito. Abat, talagang sinusubukan mo ako ah. Ikaw na bata ka. Sa susunod na magkaharap tayo at pagsasalitaan mo ko ng ganyan, dudukutin ko ang dila mo at ipapakain ko ulit sa'yo. Sana nga po hindi na tayo magkita, Mang Romy. Dahil wala rin naman po akong balak makipag-usap sa mga taong akala mo ay kung sinong mataas. Huwag nyo na lang pong kalilimutang bilog ang mundo. Hindi na hinintay ni Isko na sumagot pa si Mang Romy dahil naramdaman na niyang hinila siya ng kanyang ama papalayo rito. Kaya ayaw pa sana niyang umalis doon. Subalit naramdaman niya ang panginginig ng kamay nito. Nang ilang dipan na lamang ang layo nila kay Mang Romy ay saka lang ito pumasok sa nakabukas na gate. Pagkatapos ay narinig nila ang pagsara ng tarangkahan nito. Sa susunod, anak, huwag ka nang sasali sa usapan ng matatanda. Paano kung sinaktan ka ni Romy? Tay, hindi naman po tamang manahimik na lamang po tayo. Kahit wala na po kayong trabaho kay Mang Damian, mali pa rin po ang pagtrato sa inyo ni Mang Romy. Walang mawawala sa atin kung iiwas tayo sa gulo, anak. Hindi ko lang talaga matanggap na basta na lamang nila akong tinanggal sa trabaho. Biruin mo, 3 dekada na akong naninilbihan sa kanila. Pagkatapos eto pang mangyayari sa akin. Huwag na po kayong malungkot, tay. May awa naman po ang Diyos sa atin. Nakikita po niya ang mga ginagawa nila sa atin. Paanong hindi ako malulungkot, anak? Pilay na ako at mahina. Walang tatanggap sa akin sa trabaho. Isa pa, pinaalis na rin tayo sa bahay na tinutuluyan natin. Dahil may iba na raw natitira. Tapos ni Singkunduling, wala man lang ako naitabing pera. Ni wala tayong pambiling pagkain natin. Paano tayo nito, anak? Ayokong bumalik sa pagiging pulubi. Nanlilimos sa mga tao na ang tingin sa atin ay basura. Dating palaboy si Mang Oscar sa lansangan bago pa nito makilala si Mang Damian. Walang pinag-aralan at hindi rin marunong magbasa. Siya naman kahit papano ay nakapag-aral hanggang sa 2nd antas ng elementarya. Pagkatapos nun ay huminto siya sa pag-aaral nang mamatay ang kanyang ina. Ang pagpapakain sa mga alagang baka ni Mang Damian ang naging trabaho ng kanyang ama sa farm. Pero nang madisgrasya ito ng baka, ay nabalda ang paa ni Mang Oscar. Hindi nito alam kung sino ang biglang nagpatakbo sa mga baka at tiyempong dinaanan nito ng rumaragasang mga hayop. Kaya't tuluyan na itong napilay at hirap nang makalakad. Tanging ang 2 saklay lang nito ang inaasahan para makapaglakad. Sino nga naman ang tatanggap sa isang taong may ganong kalagayan?
Kaya lihim na nakakaramdam ng awa si Isko para sa kanyang ama. Tay, pwede naman po tayong matulog ulit sa dati nating tirahan sa gilid ng ilog eh. Sa tingin ko naman po, hindi na ulit tataas ang tubig sa bahaging yon. Pero anak, matagal na tayong hindi nakakapunta ron eh. Baka may iba nang nakatira doon. Tay, puntahan na po muna natin. Mas maganda nga pong tumira dun eh, dahil malayo po sa gulo. Wala pong manlalait sa atin. Matagal na hindi nakasagot si Mang Oscar bago ito nagsimulang maglakad. Tinahak nila ang daan, papasok sa kakawyan, papunta sa dati nilang bahay sa gilid ng ilog. Malapit yun sa taniman ng mga bakawan at tapunan din ng basura ng ilang mga taong tamad maghukay para sa kanilang basurahan. Kaya lang ay kailangan naman yata nilang bumalik sa pamamalimos at paghingi ng tulong sa mga tao o di kaya naman ay babalik bilang magbabasura. Hanggat maaari ay ayaw ni Isko na bumalik sa panghihingi ng tulong sa mga tao. Para siyang nakakaramdam ng panliliit sa sarili sa tuwing tinitingnan siya ng mga tao. Minsan na niyang nasubukang mamalimos para sa gamot ng kanyang inang may sakit sa baga. Ngunit sadyang hanggang doon na lamang ang buhay ng kanyang ina. Pagkalipas ng ilang minuto ay nakita nila ang isang maliit na kubo na gawa sa dahon ng sasap at pawid. Habang nakapatong ito sa malaking puno ng bakawan na nagsisilbi naman itong haligi mula sa maputik na lupa. Nagkalat ang mga bote ng alak sa paligid para yung ginagawang tambayan ng mga lalaking mahilig uminom ng alak. Pati na ang mga nagkalat na basura ay makikitang nakasabit din sa bawat sanga ng puno ng bakawan. Malungkot na tumigil sa paglalakad si Mang Oscar at napabuntong hininga na napasulyap pa kay Isko. Anak, talaga bang gusto mong tumira dito? Tay, wag niyo na po akong alalahanin. Sanay na po ako sa ganyang bahay. Isa pa po, marami po akong makukuhang mga bote ng alak dito. May maibibenta na po tayo kay Mang Pedring. Pasensya ka na, Isko ah. Hindi kita mabigyan ng maayos na bahay. Nangyari pa ito sa mga paa ko. Tay, wala naman po akong sinasabi. Hindi naman po ako nagrereklamo. Saka, wag na po kayo mag-alala, Tay. Dahil simula po sa araw na to, ako na po magtatrabaho para sa inyo. Kaya ko na po ito. Hayaan mong tumulong ako sa iyo, Isko. Mas lalo lamang akong manghihina kapag wala akong ginagawa eh. Sa ngayon po, maglilinis po muna tayo ng palibot ng bahay. Pagkatapos, kayo na lang po ang bahalang magturo sa akin ng mga gagawin ko. Okay po ba? Oo na. At nang maganda ang tulog natin mamayang gabi. Pagkatapos ko po magpulot ng basura, idadalik ko na po ang mga bote kay Mang Pedring para makabili po ako ng tinapay at saka kape. Yun na lang po muna ang ating magiging hapunan mamayang gabi, Tay. Ay, salamat talaga sa Diyos, anak. Dahil binigyan niya ako ng mabuting anak na katulad mo. Napakaswerte ko talaga sa iyo. Bukod sa mabait ka na, masipag ka pa. Oo na po. Matagal ko na pong alam yun. Ay, teka sandali lang. Ano kaya ang bagay na to? Yumuko si Mang Oscar para damputin ang bagay na kumikinang sa lupa. Kaya naman, nasundan yon ng tingin ni Isko. Mas lalong kumislap ang bagay na yon nang tumapat ito sa sikat ng araw. Nakakunot ang noo ni Isko habang matamang pinagmamasdan ang hawak ng kanyang ama. Pambihira. Kakaibang sipit ng alimango to ah. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kulay ng sipit. Sandali po, Tay. Oo nga no, para po siyang ginto. Naku, Tay, ibenta po kaya natin kapag nagkataon. Yayaman po tayo, Tay. Hindi siya ginto na pwedeng ibenta, anak. Kakaibang sipit lang ito na natanggal sa katawan ng alimango. Mula siguro sa pakikipaglaban niya sa kapwa niya alimango. Naalala ko dati ang kwento ng lolo ko tungkol sa gintong sipit ng alimango. Tandang-tanda ko pa.
Masaya kami nakikinig dun ni Kuya Damdam sa kwento ni Lolo Gaston. Ang sabi may hatid daw na swerte ang sipit na to sa taong makakakuha nito. Hala, swerte nga po talaga, Tay. Dahil kapag naibenta po natin yan, malaking halaga po ang perang makukuha natin. Hindi na po tayo lalaitin ng mga tao, Tay. Hindi na rin po mababa ang tingin nila sa atin. Diyan ka nagkakamali, anak. Hindi sapat na batayan ang dami ng pera ng isang tao para makakuha ka ng respeto mula sa tao. Hindi rin na material na bagay sa mundo ang mahalaga, kundi ang pag-iipon mo ng kabutihan sa iyong kapwa. Huwag mong ikahiya ang pamumulot natin ng basura dahil marangal ang hanap buhay na ito. Hindi ka naman nanlalamang sa kapwa, kaya huwag kang mag-isip ng mga bagay na wala tayo. Ano po bang binabalak niyong gawin sa sipit na yan, Tay? Itabi mo muna ito, anak, at ituloy mo ang pamumulot ng mga bote sa lupa. Malapit nang dumilim ang paligid Tapos, umutang ka muna ng gas sa tindahan ni Pedring at sa kanya naman tayo nagdadala ng mga kalakal Opo, Tay. Pero ang alam ko po may laman pa pong gas ang ating gasera. Mabuti na yung marami, anak. Saka, ihilot mo rin naman yun sa paa ko. Medyo nanakit ang pilay ko dahil sa pagbagsak ko kanina sa kalsada Oo nga pala, Tay. Pati kayo hindi nakaligtas kay Mang Romy. Sinaktan din po niya kayo. Sige po, Tay. Umupo na muna kayo sa pintuan at ako na po ang bahala sa sipit ng alimango. Isisilid ko po muna sa bulsa ko. Ramdam na ramdam ni Isko ang lungkot sa muka ni Mang Oscar habang pinapanood siya nitong nagpupulot ng mga bote na isinilid na rin niya sa kanyang dalang sako kanina. May mga ilang kalalakihan ang nakita niyang nakasakay sa bangka habang nakatingin sa kanilang dalawa ng kanyang ama. Bakas sa muka ng tatlong lalaki ang tuwa nang makita ang paa ni Mang Oscar. Napahinto siya sa kanyang ginagawa at sinamaan niya ng tingin ng mga ito. Ang malaking pagkakangiti sa labi ng mga ito ay napalitan ng pangungutya. Pagkatapos ay nagbulungan ng mga ito sa kasusulyap sa kanila. Mabuti na lang at naisipan din ng mga ito na magsagwan papalayo sa kanilang kinaroroonan. Tay, aalis na po ako Huwag na po kayo masyadong kumilos, Tay, at baka lalo pong sumakit ang paa nyo. Ako na lang po ang gagawa niyan pagbalik ko, Tay. Sige, anak. Mag-iingat ka. Bumalik ka kagad at huwag ka magpapaabot ng dilim sa daan. Alam mo naman na marami na ngayong napapabalitang pinapatay ng mga aswang. Opo, Tay. Kayo rin po, mag-iingat din po kayo dito. Itinaas ni Isko ang kanyang kanang kamay bago tuluyang naglakad papunta sa tindahan ni Mang Pedring. Ang masayang ngiti sa kanyang labi ay napalitan ng lungkot. Hindi niya ipinapakita sa kanyang ama ang paghihirap ng kanyang kalooban. Naawa siyang tignan ang kanyang ama, lalo pa at malaki na ang ibinagsak ng katawan nito. Bigla niyang naalala ang sipit ng alimango sa kanyang bulsa. Subukan ko kayang ibenta to kay Mang Pedring. Mukha talagang ginto Habang naglalakad, ay abala sa pag-iisip si Isko kung ibibenta ba niya ang nakuha nilang sipit ng alimango kay Mang Pedring. Pero napatigil siya sa paghakbang. Pakiramdam niya ay may nilalang na nakasunod sa kanya. Tumingin siya sa kanyang likuran, ngunit wala naman siyang nakitang tao roon. Kaya naman, muli siyang nagpatuloy sa paglalakad at mas nilakihan ang hakbang ng mga paa. Ilang minuto ang lumipas ay dumaan na siya sa tapat ng bahay ni Mang Pedring. Nakaupo ito sa mahabang bangko na gawa sa tabla ng kahoy. Ngumiti ito nang makitang marami siyang dalang mga bote. Tumayo ang matanda at agad na kinuha ang sakong dala niya sa kabinilang. Maya-maya pa ay iniabot nito ang bayad sa kanya. Sabay utang dito ng gas para sa kanilang lumang gasera. Mabait si Mang Pedring sa kanila, kaya kahit paano ay masaya siyang magbigay rito ng mga kalakal para sa dagdag kita ng matanda. Hindi na nito inililista ang inutang niyang gas. Bigay na lamang daw nito yon kay Mang Oscar. Marami pong salamat, Mang Pedring. Napakabuti niyo po talaga sa amin.
Sana po ay umaman pa po kayo ng gusto para marami po kayong matulungan. Sa sobrang tuwa ng matanda sa sinabi ni Isko, ay nagpadala pa ito ng isang balot ng tinapay at kape. Masaya itong tumulong sa kanila, kaya kahit kailan ay hindi siya nakaramdam ng hiya kay Mang Pedring. Sa sobrang tuwa niya, ay balak na sana niyang ibigay rito ang gintong sipit ng alimango. Nag-alala lang siya na baka mapagalitan siya ng kanyang ama, lalo pa at ang alam nito ay nasa kanya ang bagay na yon. Sa isip niya ay wala namang masama kung maniniwala siya sa pamahiin ni Mang Oscar na magdadala yon ng swerte sa kanila. Nalibang si Isko sa pakikipagkwentuhan sa matanda, kaya hindi niya napansin na madilim na ang paligid. Mabuti na lang at maliwanag ang sikat ng buwan at ipinadala sa kanya ni Mang Pedring ang luma nitong gasera. Pagtawid niya sa tulay sa gitna ng ilog, ay naramdaman niya na parang may sumusunod na naman sa kanyang nilalang. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib, lalo pa at tila lumalakas ang hangin ng mga oras na yon. Para bang pinapatay ng hangin ang dala niyang ilawan. Hanggang sa hindi na siya nakatiis at kinausap na niya ang nilalang na nasa paligid. Sino yan? Magpakita ka! Kanino ko pa nararamdaman na sinusundan mo ako? Sino ka? Magpakita ka! Walang natanggap na tugon si Isko. Sa halip, isang malakas na pag-alulong ng aso ang narinig niya mula sa kakawyan. Kasunod ang paggalaw ng daon sa paligid. Napaatras siya ng hakbang at hindi inaalis ang tingin sa kakawyan. Inayos niya ang pagtabi sa dala niyang tinapay. Sinigurado din niyang hindi matatapon ang gas. Pero naramdaman niya mula sa kanyang bulsa ang pag-iinit ng isang bagay na nasa loob nun. Dinukot niya sa bulsa ang sipit ng alimango at halos manlaki ang kanyang mga mata nang makita ang malakas na liwanag na nanggagaling dito. Pero mas nagulat siya sa paglitaw ng dalawang nilalang na may nakakatakot na itsura. Nahigit niya ang sarili niyang hininga nang dumaan ang isang lalaki na may pasa na kahoy. Hindi nito napapansin ang dalawang nilalang na nakangising nakatayo sa likuran ng lalaki. Habang abala sa paglalakad, papalapit sa kanyang kinatatayuan. Mabilis niyang ibinalik sa bulsa ang gintong sipit ng alimango. Saka sinigawan ang lalaki. Kuya! Bilisan mo! Malis ka dyan! May aswang! May aswang sa likod mo! Bilis! Hindi naririnig ng lalaki ang sigaw ni Isko dahil nabibingi ito sa ingay ng nagkikiskisang mga kahoy na malapit sa tenga nito. Hindi na nga nakagalaw si Isko nang mula sa kanyang harapan ay pinagtulungan ng mga aswang na sunggaban ang lalaki. Nagpupumiglas ang biktima habang humihingi ng tulong. Subalit tuluyan na itong napatahimik nang laslasin ng mga aswang ang lalamunan nito gamit ang matatalas nilang mga kuko. Nanigas ang kanyang tuhod at hindi siya kagad nakapagsalita. Ang malaasong nilalang na may nag-aapoy na mga mata, mahahabang kuko at makapal na buhok na bumabalot sa kanilang katawan ay sumasalpok sa muka ng biktima. Humaba ang buhok ng mga ito at yun mismo ang ginamit para sipsipin ang dugo ng biktima. Hindi niya alam kung anong klaseng nilalang ang mga yon, hanggang patitenga ng lalaki ay pinasok din ng buhay na buhok ng mga nilalang para tuluyang ubusin ang dugo nito. Saka lang siya natauhan at nagtatatakbo siyang papalayo sa mga nilalang na abala pa rin sa paglapa sa kaawa-awang biktima. Diyos ko! Tulong! Tulungan niyo po ako! Saklolo! Parang awa niyo na po! Saklolo! Sa kabila ng mabilis na pagtakbo ni Isko, ay pakiramdam niya ay hindi siya nakakaalis sa lugar na yon. Lalo na nang maramdaman niyang tapos na ang mga ito sa pagkain sa biktima at hinahabol na siya para isunod. Halos hindi na lumapat ang kanyang mga paa sa lupa habang hindi nawawala sa isip niya si Mang Oscar.
Takot na takot siya ng mga oras na yon, kaya hindi niya napansin ang pagbangga sa kanya ng isang lalaki na tumatakbo rin at halatang takot na takot. Magkasabay silang bumagsak sa lupa habang hindi mapakali dahil sa labis na sakit. Aray ko! Lintik na! Hindi ka ba marunong tumingin sa dinaraanan mo, ha? Lintik talaga, oo. Pag minamalas nga naman, ikaw pa talaga makakasalubong ko sa daan. Mang Romy, may aswang po. Pinatay po ang lalaking may dala ng kahoy. Mang Romy, may aswang. Tulungan niyo po ako. Ano ka mo? Aswang? Mukha pa nga kayong aswang eh. Nasaan ang tatay mo? Baka naman si Oscar ang aswang at nagkukunwari lang kayong natatakot para hindi kayo paghinalaan. Hindi po. Hindi po, Mang Romy. Hindi po kami aswang ng tatay ko. Umabi ka! Aswang-aswang. Hindi ako naniniwala sa'yo. Malay ko ba na pinagloloko mo lang ako para makaganti ka? Saktong pagtayo ni Mang Romy at pagbangon naman ni Isko, nakita niya ang dalawang nilalang na nakatayo sa kanilang likuran. Nakangisi ang mga ito habang ang buhok ay parang nakalutang sa hangin. Agad na pumulupot ang buhok ng nilalang sa kanyang leeg, kaya hindi na siya nakapagsalita. Samantalang si Mang Romy naman ay agad na nakatakbo para tumakas. Nakita niya na humaba ang buhok ng mga ito sa ulo at papasok sana yun sa kanyang ilong, sa bibig at sa tenga. Subalit naramdaman niya ang pag-iinit ng sipit ng alimango sa kanyang bulsa, kasabay ng pagkalat ng liwanag sa buo niyang katawan. Napahakbang ng paatras ang dalawang nilalang, bakas ang takot sa kanilang mga mata. Anong nangyayari sa akin? Ano to? Bakit nagkaganito sipit ng alimango? Nakatitig si Isko sa dalawa niyang palad at sa bulsang pinagmumulan ng liwanag. Tuluyan niya nang nabitiwan ang gas sa kanyang kinatatayuan, pati na ang tinapay para sa ama, dahil nagpasirko-sirko siya sa ere habang lumulutang siya sa hangin. Hindi niya natagalan ang nakakapasong taglay sa kanyang bulsa at inilabas niya yon. Hindi niya inaasahang sa paghawak niya sa pinakadulo ng sipit na yon ay lumikha yun ng lumalagablab na kulay pulang apoy. Napaatras ang mga nilalang at nagkatinginan. Saka naman lumapat ang kanyang mga paa sa lupa. Parang may malakas na puwersang umikot sa kanyang kamao. Humaba at lumaki ang sipit ng alimango na parang isa yung sandata. Tila ba may kung anong lakas din ang nagtutulak sa kanya para labanan ang mga natitigilang aswang. Pakiramdam niya ay hangin ang nagpapagalaw sa kanyang katawan. Nagbago ang kanyang kilos. Para siyang manlilingkis na ahas na kung bumali ang katawan ay parang nagsanay ng matagal sa pakikipaglaban. Isang malakas na sipa ang kanyang ginawa sa muka ng isang aswang at pagkatapos ay sinundan niya yon ng malakas na paghampas ng sipit ng alimango sa katawan ng nilalang. Pero nagulat siya nang biglang bumuka ang sipit at sumakal yun sa liig ng aswang. Mabilis nitong napugot ang ulo ng nilalang at bumagsak sa lupa habang nagkikikisay ang katawan. Tumalsik ang dugo sa mismong pinagtanggalan ng ulo nito. Napaatras ang isa pang nilalang na hindi inaalis ang paningin sa hawak na sandata ni Isko. Ano? Bakit hindi ka sumusugod? Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa lalaki kanina. Itatulad kita sa kasama mo. Aalisan din kita ng ulong hayop ka. Nang dahil sa'yo, natapon pati ang tinapay ko na para sana sa tatay ko. Akma na sanang tatakas ang aswang, subalit mataas siyang tumalon at hinarangan ito. Hindi makalapit sa kanya ang nilalang at baka sa mga mata nito ang labis na takot. Nagulat siya nang bigla itong lumuhod sa kanyang harapan at tila ba nagmamakaawa ito sa kanya na huwag itong papatayin. Ngunit wala siyang nararamdamang awa para rito dahil naalala niya kung paanong pinatay ng mga ito ang kaawa-awang lalaki. Iniangat niya ang kanyang sandata para sana paluin ng sipit ng alimango ang ulo nito. Ngunit
Naunahan siya ng bagong dating na nilalang. Tayo-tayo ang balahibo nito sa katawan na bigla na lang umatake ng kagat sa nakaluhod na aswang. Nabigla rin siya sa ginawa ng halimaw na bagong dating. Pagkatapos ay nakangisi itong tumingin sa kanya. Nasa bibig pa nito ang kapirasong laman ng pinatay nitong aswang. Bata, may sinabi ba ang lintik na aswang na ito sa'yo? Ha? Kaya ba pinatay mo siya? Dahil natatakot kang malaman ko kung sino ka? Matapang ka, bata. Samantalang kanina, ang lakas ng sigaw mo. Takot na takot ka. Ibigay mo sa akin ang sandatang yan kung ayaw mo mamatay. Ano ka, Hilo? Hindi ko to ibibigay sa'yo, halimaw ka. Pinatay mo ang kapwa mo, aswang. Kaya hindi kita dapat pagkatiwalaan. Isa kang masamang nilalang. Huwag ka nang magmatigas, bata. Kung ayaw mong pagsisiyan ang gagawin ko sa'yo, akin na yan. Ibigay mo yan sa akin. Ako ang gagamit niyan. Hindi mo to makukuha. Magkakamatayan na muna tayo. Sa oras na subukan mong agawin to sa akin, hindi kita palalampasin. Papatayin kita at ibabaon ko ang katawan mo sa lupang tinutugtungan mo. Hindi na hinintay ni Isko na sumagot ang aswang na nagsasalita. Kagad niya itong sinugod gamit ang hawak niyang sipit ng alimango. Bawat pag-atake niya ay mabilis nitong naiiwasan. Bawat pagyuko at pagganti nito sa kanya ay tinatamaan naman siya ng matutulis nitong mga kuko na gumuguhit sa kanyang likod at dibdib. Napaluhod siya sa lupa nang maramdaman niya ang labis na panghihina ng kanyang katawan. Nagtataka siyang naglaho ang liwanag ng sipit ng alimango at lumiit din yun sa kanyang palad. Sinasabi ko naman sa'yo na walang laban ang sandata mo sa taglay kong mga kuko. Kaya tanggapin mo na lang ang kapalaran mo, ang matay sa mga kamay ko. Tay, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo ako sa halimaw na to. Unti-unting naramdaman ni Isko ang paghapdi ng tinamo niyang sugat. Nang tignan niya yon, ay napansin niyang bumubula ang sugat na parabang binuhusan yon ng agwa oksinada. Kasabay ng malakas na pagtawa ng aswang at nagpabalik-balik sa paglalakad sa kanyang harapan. Unti-unting kakalat ang lason sa katawan mo at mapaparilisa ang iyong binti, kamay at bibig hanggang sa hindi ka na makapagsalita. Hindi ko alam kung paanong napunta sa iyo ang sandatang yan dahil matagal ko nang hinahanap ang gintong sipit ng alimango. Akin na yan. Ibigay mo sa akin yan at bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Tulong! Tulungan niyo ako! Mahinang boses ang lumalabas sa lalamunan ni Isko. Nararamdaman niya na tila may gumagapang na malakas na enerhiya sa buo niyang katawan. Parang pinipigilan ang kanyang paghinga habang ang sugat niya ay tumitibok-tibok na parang puso dahil sa labis na sakit. Tuluyang napalugmok sa lupa si Isko. Hindi niya mapigilan ang abnormal na pagkikisay ng kanyang katawan. Nakatirik din ang kanyang mga mata. Hindi inaalis ang paningin sa nilalang na may malaasong itsura. Nagsimulang tumayo at humaba ang mga balahibo nito sa katawan at dahan-dahang lumutang sa hangin para sipsipin ang kanyang dugo. Gustuhin man niyang magpumiglas, ngunit para siyang nalantang gulay dahil sa panghihina. Hinayaan niyang pumasok ang buhok nito sa kanyang ilong at bibig. Mabuti na lamang at merong isang matandang lalaki na biglang dumating para tulungan si Isko. Tumalon ito ng mataas at bumagsak sa harapan ng nilalang. Kumumpas ang kamay nito sa ere, saka muling nagkaroon ng liwanag ang kanyang sipit sa kamay. Bumalik ito sa pagiging isang malakas na sandata. Naglaho ang sakit ng kanyang sugat kasabay ng pagbabalik ng kanyang lakas. Ang kanyang katawan ay muling lumutang sa hangin. Iwinasiwas ni Isko ang sipit ng alimango sa ere at bumaba siya sa lupa
sa mismong kinatatayuan ng aswang. Sabay palo niya ng sipit ng alimango sa ulo nito. Buong lakas niyang inilapit ang sipit ng alimango sa leeg nito. Kaagad na bumuka ang sipit at sinakal ang leeg ng aswang. Ngunit nakawala ito sa mahigpit na pagkakasakal ng kanyang sandata. Natakot ang nilalang at tumakbo ito ng mabilis papalayo sa kanilang kinaroroonan. Pero sigurado siyang nasugatan niya ang nilalang sa leeg nito. Nilapitan siya ng matanda at matagal na pinagmasdan ang hawak niyang armas. Ilang saglit lang ay bumalik yun sa pagiging maliit na sipit ng alimango. Nagtataka siyang napatingin sa matandang lalaki. Ikaw nga! Ikaw nga ang batang madalas kong nakikita sa aking pangitain. Maging sa aking mga panaginip ay naroon ka. Ang batang tatapos sa pag-aasik ng lagim ng mga aswang na malakat. Hindi pa rito natatapos ang buhay mo. Dahil ikaw ang magtataglay ng kapangyarihang walang kapantay. Ang huling batang hahawak sa gintong sipit ng alimango. Ano po? Hindi ko po maintindihan. Ano po yun, Lolo? Humanda ka, bata. Dahil magsisimula na ang laban. Kukunin nila sa iyo ang sandatang yan at manganganib ang buhay ng lahat ng mga taong nakapalibot sa iyo. Halika, sumama ka sa akin. Pansamantala lang ang pagkawala ng lason sa sugat mo. Pero, Lolo, hinihintay na po ako ng tatay ko. Nag-iisa lang po siya sa bahay eh. Saan ba kayo nakatira? Doon lang po sa gilid po ng ilog. Malapit po sa taniman ng bakawan. Ah, kung ganun pala, doon mo nakuha itong gintong sipit ng alimango. Si tatay po nakakuha ng sandatang to, Lolo. Ako lang po nagtabi. Pasensya na po, pero kailangan ko na pupuntahan si tatay. Kung ganun ay sasamahan kita. Hindi tayo maaaring magtagal. Kailangan magamot ang sugat mo sa dibdib at likod. Mabibigat ang hakbang ng paa na tinahak ng 200 papunta sa ilog. Kulang na nga lang ay lumipad si Isko para nang makarating kagad sa tirahan nilang mag-ama. Bukod pa ron ay wala siyang dala ni isang tinapay para kay Mang Oscar. Maging ang gas ay natapon din nang salakayin siya ng mga aswang. Sa isip niya ay hindi swerte ang dala ng gintong sipit ng alimango, kundi kamalasan at kamatayan para sa kanilang dalawa ng tatay niya. Ilang minuto ang lumipas ay narating na rin nila ang bahay ni Isko. Malamlam ang liwanag mula sa lumang gasera, habang ang kanyang ama naman ay nakaupo at nakaabang sa may pinto. Napatayo ito habang hawak ang mga saklay at nakakunot ang noo na nakatingin sa matandang kasama niya. Tay, may nangyari po sa akin kanina eh. Nadisgrasya po pati ang perang ibinigay sa akin ni Mang Pedring. Kasama po ang tinapay at gas. Tay, patawarin niyo po ako ah. Inabutan po ako ng dilim sa daan. Bakit anak? Ano ba nangyari sa'yo? Eh tay, sinalakay po kasi ako ng aswang. Malaaso po ang kanilang itsura at ang mga balahibo po nila sa katawan ay humahaba po na parang biglang nagkakabuhay. Tay, nakita ko po. May pinatay po silang lalaki malapit po sa bahay natin. Diyos ko, halika na. Pumasok ka na. Teka lang, sino ba ang kasama mo? Lolo, ano nga po palang pangalan nyo? Ako si Gustavo. Lolo Gustavo na lamang ang itawag niyo sa akin. Sumama ako sa anak mo dahil nasa panganib siya. May laso ng kuko ng aswang na kubot na umatake sa kanya. Aswang kubot ba ka mo, tatang? Abay, hindi ko alam na meron na palang ganyang nilalang sa baryo natin. Siya ay sige na. Pumasok na po kayo sa loob, Lolo Gustavo. Ang mabuti pa ay sumama na muna kayo sa bahay. Hindi kayo ligtas sa lugar na ito. Madali kayo mapapasok ng mga aswang na kubot. Pero tatang, gabi na po at hirap po akong maglakad. Ang mabuti pa po, si Isko na lamang po ang isama nyo sa bahay nyo. Ayos lang naman ho ko rito. Pero tay, hindi ko po kayo maaaring iwan dito.
Paano po kung bigla na lang kayong salakayin ng mga aswang dito? Wala man lang pong tutulong sa inyo. Huwag kang mag-isip ng ganyan, anak. Sige na, sumama ka na kay Lolo Gustavo at nang magamot na ang mga sugat mo. Mabilis lang tayo sa bahay. Naiwan ko mga gamit ko at kakailanganin mo pang mapag-aralan ang sandatang hawak mo. Ngayong alam na nila na nasa iyo ang gintong sipit ng alimango, hindi ka na nila tatantanan. Papatayin ka nila dahil ikaw ang magiging banta sa kanilang buhay. Tutol man ang kalooban ni Isko na iwanan ang kanyang ama, ay wala na siyang nagawa kundi ang sumama sa matanda. Lalo na at nararamdaman niya ang muling pananakit ng sugat niya sa kanyang dibdib. Sige na, anak, huwag mo na akong alalahanin. Ayos lang ako rito. Halika na, umalis na tayo. Nauna nang maglakad ang matanda. Mabuti na lang at maliwanag ang sikat ng buwan, kaya malinaw nilang nakikita ang daan. Halos kalahating oras silang naglakad papunta sa bahay ni Lolo Gustavo, sa gitna mismo ng kakahuyan. Gawa yon sa kawayan at bubong na pawid. Sa labas naman ay may mga bawang na nakalawit sa bubong na tila yun ang nagbibigay ng proteksyon sa paligid ng bahay. Pagpasok nila sa loob ay sumalubong sa kanilang pang-amoy ang insenso't kamangyan. Kasunod naman ang palaspas na nakadikit naman sa dingding na sawali. Naupo siya sa upuang gawa naman sa tabla ng kahoy at pagkatapos ay pumasok ang matanda sa kwarto nito at pagbalik ay may dala ng isang boteng langis. Kumuha rin ito ng bao at inilagay ang baga ng apoy mula sa kalan. Naglagay din si Lolo Gustavo ng palaspas, insenso't kamangyan. Kumalat ang usok sa buong sala ng matanda. Saka nagpatak ito ng langis sa palad. Itinapat yon sa makapal na usok ng baong may baga. Nang sakto na ang init, ay saka naman yon idinikit sa kanyang sugat sa dibdib at likod. Sa una, ay naramdaman niya na tila may insektong gumagalaw sa loob ng kanyang sugat. Ngunit pagkalipas lamang ng ilang saglit, ay naramdaman niya ang pagkawala ng kirot nun. Tumayo ang matanda at dinampot ang umuusok na bao. Itinapon yun sa labas, kasabay ng pagbulong nito sa hangin. Isinara ni Lolo Gustavo ang pintuan, saka siya hinarap ng matanda para kausapin. Hindi ko alam kung bakit ikaw ang pinili ng gintong sipit ng alimango, pero madalas kitang napapanaginipan. Hindi ito umiepekto sa tao kapag hindi naman siya ang nakatakdang gumamit nito. Ang ibig sabihin lang nun, may nakaatang na tungkulin sa balikat mo na kailangan mong tuparin. Nabigla nga rin po ako kanina sa paglitaw po ng dalawang aswang. Pati na po yung nakatakas po na nilalang. Hindi po ako pamilyar sa mga aswang, Lolo. Lalo na po sa aswang nakubot. Ano pong klaseng mga nilalang sila, Lolo Gustavo? Bakit po parang kahawig po nila ang asong lobo? Sila ang aswang nakubot na matagal nang naninirahan sa baryong ito. Dati ang kinakain lang nila ay kapwa nila asong gubat. Pero itong mga nakaraang araw, marami na silang nabibiktimang mga tao. Siguro ay hindi nila makalimutan ang sarap ng lasa ng karne ng tao. Idagdag pa, nang malaman na hawak mo sa datang papatay sa kanila. Iba't iba ang lahi ng mga kubot at sa lahat ng mga kauri nila, ang malaasong itsura nila ang mas mapanganib sa lahat. Lolo, nakita ko pong sumusuot ang hibla ng kanilang mga buhok at balahibo sa katawan, sa bibig, ilong at tenga. Pagkatapos saka po nila sisipsipin ng dugo. Saka, ano po ba tungkulin po sinasabi nyo, Lolo Gustavo? Ang patayin ang namumuno sa kanila. Dahil may kakayahan din silang maging tao sa araw at hindi sila makikilala ng sandata mo. Ngunit ang pinuno nila ay may kakayahang tumagal sa sikat ng araw. Lolo Gustavo, isa po ba kayong albularyo? Isa kong albularyong babaylan. Tingin ko pa lang sa isang tao ay alam ko na kung ano ang magiging kapalaran niya sa hinaharap. Subalit,
Hindi kami maaaring makialam sa kanilang tadhana. Ang magagawa lang namin ay tulungan siyang harapin kung ano ang nakatakda. Sa ngayon, ay kailangan mo nang bumalik sa bahay niyo. Sa palagay ko, nasa panganib ang iyong ama. Ano po? Diyos ko, tulungan niyo po kami, Lolo Gustavo. Hindi po ba pwedeng mapahamak si tatay? Kaya tara na, kailangan nating magmadali. Kapag kailangan mong gamitin ang gintong sipit ng alimango, ilalabas mo lang ang sipit at magkakaroon ito ng umaapoy na sandata. Ngunit mag-iingat ka. Kailangan mong magpakatatag. Sa daan pa lang ay tumutulo na ang luha sa kanyang mga mata. Nag-aalala siyang baka may nangyaring masama na sa kanyang ama. Halos hindi lumapat ang kanyang mga paa sa lupa dahil sa pagmamadali. Ngunit bigla rin silang natigilan sa pagtakbo nang harangan sila ng 4 na mga lalaking may malalaking pangangatawan. Sa pagkakataong yun ay mga anyong tao ito na parabang pinipigilan silang puntahan ng kanyang ama. Kasabay ng pagdukot niya sa kanyang bulsa ng maliit na sipit ng alimango. Nag-iinit yun at sa isang iglap ay muling humaba ang sandata. Bumuka ang sipit nito na nakahanda na para sa pag-atake. Ang mga nakangising lalaki ay walang mga damit pang itaas, ngunit ang balat ay makintab dahil sa malapot na likidong umaagos sa katawan ng mga ito. Isang malakas na pag-angil ang ginawa ng mga lalaki na parabang nauulol na aso. Kasunod ng pagsugod sa kanilang kinatatayuan, si Lolo Gustavo naman ay buong kahandaang pumosisyon para labanan ang mga aswang na kubot. Anak nilang agawin sa iyo, sandata. Sa palagay ko, ay may malaking pabuya ang naghihintay sa kanila. Kaya sila nag-aagawan sa pagkuha ng gintong sipit ng alimango. Lalabanan ko po sila, Lolo. Kahit na anong mangyari po. Makakarating ako sa bahay. Ililigtas ko po ang tatay ko. Kahit buhay ko ba po maging kapalit. Ito na magiging katapusan nila. Papatayin ko silang lahat. Hindi ko kayo uurungan. Laban kong laban! Ah! Malakidlat na pag-ikot sa ere ang ginawa ni Isko ng sandaling yon. Inatake niya ang mga nakatayong kalaban. Kumawala sa kanya ang malaapoy na liwanag mula sa kanyang sandata at tumama yun sa gitna ng mga aswang na nakatayo. Bumagsak ito sa lupa. Sabay-sabay na sumugod ang natitirang aswang at hinarap silang dalawa ng matanda. Magaling din makipaglaban si Lolo Gustavo at nagawa nitong pabagsakin ng nilalang na umatake rito. Samantalang siya naman ay hinarap ang 2 aswang na kubot na magkasabay na umatake sa kanya gamit ang mahaba nitong mga kuko. Hindi ko nahahayaan tumama ang makamandagyong kuko sa balat ko. Kaya ang ganti ko naman ang matitikman nyo! Itinutok ni Isko ang kanyang sandata at nakulong sa sipit ng alimango ang leeg ng isang aswang na kubot. Bago sumugod din ang kasama nito na sinalubong naman niya ng sipa. Bumagsak ito sa lupa at ang biyag naman ng kanyang sandata ang kanyang hinarap. Nagpupumiglas ito sa sakit habang nagpupumilit magpalit ng anyo. Ngunit huli na, napugutan na ito ng ulo at tumalsiksyon sa paanan ng kakabangon pa lamang na aswang na kubot. Inatake ito ni Lolo Gustavo ng suntok at sipa, pero nabigo ang matanda na tamaan ito. Isang malakas na pagsuntok ang ginawa ng nilalang para pabagsakin ng matanda. Tinamaan ito sa tiyan at bumagsak ng pasadsad sa lupa. Galit na hinarap niya ang nilalang, ngunit sa pagsugod naman niya ay umikot ito sa ere at tinamaan siya ng sipa nito sa kanyang dibdib. Halos bumalandra siya sa katawan ng puno. Muntik niyang mabitiwan ang kanyang armas dahil sa sakit ng pagtama ng kanyang likod sa kahoy. Hindi kagad siya nakabangon, kaya naman kitang-kita niya ang unti-unting pagbago sa anyo ng aswang na kubot. Magpapalit na siya ng anyo! Mag-iingat ka, Isko! Pumangon ka! Huwag mo na akong alalahanin! Sige na! Kasabay ng pagbangon niya, ang pagpapakita naman ng tunay na anyo ng natitirang nilalang mula sa pagtubo ng mahaba nitong bibig, tenga, kuko at pangil
ay unti-unti rin niyang nakita ang mga balahibo nito sa katawan na tinubuan ng mahahabang hibla ng buhok. Kulay abo yun na parang may buhay na lumapit sa kanya at nakalutang sa hangin. Nagulat si Isko sa biglang pagpulupot ng buhok nito sa kanyang leeg. Nahagip ng kanyang mata ang pagbangon ni Lolo Gustavo para tulungan siya. Umalingaw-ngaw ang malakas nitong sigaw na parang masaya sa nakikitang tagumpay sa pagkakahuli sa kanya. Muli nitong inatake ang papalapit na matanda at muling bumagsak sa lupa. Sinubukan pa ni Isko na magpumiglas at pilit na tinatanggal ang mga hibla ng buhok na humihigpit sa pagkakasakal sa kanyang leeg. Hindi kayo magtatagumpay! Pipigilan ko kayo! Mga demonyo kayo! Isko, ilapat mo sa ibla ng buhok niyan sandatang hawak mo para masunog ang kanyang buhok! Kahit kinakapos na ng paghinga, ay pinilit pa rin ni Isko na idikit ang sandata sa buhok ng kalaban. Umalingasaw ang nasusunog na amoy ng buhok nito. Tila nararamdaman din ng aswang na kubot ang sakit mula sa pagkakapasok ng buhok nito. Umuusok yon na gumagapang ang apoy sa buhok papunta sa ulo at katawan ng aswang na kubot. Isang naglalagablab na apoy ang unti-unting lumalamon sa katawan ng aswang. Ang balat nitong dating makintab, ngayon ay parang nabubulok na abo. Nagliliyab ang katawan sa matingkad na kulay kahel at pula. Kumakapit ang init sa kanyang balat habang pinapanood nila ni Lolo Gustavo kung paanong mahirapan ang aswang sa pag-apula sa apoy. Habang maririnig ang malakas na pagsigaw dahil sa sobrang sakit. Ganon din ang isang ungol na tila pinaghalo ng sakit, galit at takot. Ang apoy ay parang may sariling buhay, gumagapang mula sa mga kuko hanggang sa mga buto nito. Bawat luhang tumutulo sa mga mata ng aswang ay bakas ang paghingi ng tulong. Ang malaaso nitong muka ay agad na upos bago pa man lumapat sa lupa. Ang mabalahibo nitong katawan ay nagkabitak-bitak at natutunaw sa init na hindi kayang itigil ng anumang mahika o sigaw. Hanggang sa tuluyan na itong naglao sa kanilang paningin at pinanood ang pagsama ng abo nito sa hangin. Hindi makapaniwala si Isko sa kapangyarihang taglay ng kanyang sandata. Ngayong alam na niya ang kakayahan ng gintong sipit ng alimango, hindi na siya mangangambang humarap sa mga aswang na makakalaban niya. Tara na! Kailangan na natin puntahan ang iyong ama. Alam kong may dahilan kung bakit bigla tayong hinarangan ng mga aswang na yan. Nilapitan ni Isko ang dalawang aswang na kubot na nakahandusay sa lupa. At katulad ng ginawa niya sa aswang na sumakal sa kanya, sinunog din niya ang mga buhok ng mga ito. Natunaw rin ito at sumama ang abo sa hangin. Tanging ang naiwan na lang ay ang bakas ng apoy sa kinahihigaan ng mga ito sa damuhan. Tangka na sanang hahakbang si Isko nang marinig niya ang malakas na sigawan ng mga tao sa bahagi ng gilid ng ilog, sa mismong lugar kung saan sila nakatira. Nanlaki ang kanyang mga mata na napatingin sa matanda. Lolo Gustavo! Si tatay po! Muling bumalik sa dating liit ang sipit ng alimango at isinilid niya yon sa kanyang bulsa. Malalaki ang hakbang ng kanyang paa na tinungo ang lugar kung saan nanggagaling ang ingay at pagsigaw ng mga kalalakihan. Habang papalapit sila ng papalapit sa kanilang bahay, ay palakas din ng palakas ang naririnig niyang mga boses ng mga tao. Sa gitna ng malamlam na gabi, habang ang buwan ay bahagyang natatabingan ng ulap, isang nakakakilabot na sigawan ang naulit at umalingaw-ngaw yun sa katahimikan ng gabi. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ng lalaki at ibinintang yun sa kanyang ama. May nakakita raw sa kanyang tatay na ito raw ang aswang na pumatay sa biktima. Paulit-ulit na isinisigaw ng mga tao na aswang si Mang Oscar, kasabay ang pagtaas ng mga sulo nito sa ere, habang ang kanyang ama ay nananatiling nasa loob ng bahay. Sino kaya may gawa nito? Sino kaya nagsabing aswang ang tatay ko? Hindi aswang ang tatay ko. Humanda sila.
Pagsisisihan nila ang panggigipit nila sa amin. Mula sa kanilang pinagtataguan ay tangkasan ng lalabas si Isko para sabihing walang katotohanan ang mga ibinibintang ng mga tao sa kanyang ama. Ngunit pinigilan siya ni Lolo Gustavo. Maigpit siya nitong hinawakan sa kanyang braso at hinilang muli para makapagtago sa malaking puno. Huwag, Isko! Maaaring madamay ka sa galit ng mga tao. Nagsimula ito sa taong dumiin sa inyong mag-ama. Natitiyak kong may motibo siya kung bakit niya ito ginagawa. At kung sakaling mawala ang iyong ama, ay may malaking pakinabang yun sa taong nagsumbong na si Oscar ay isang aswang. Pero wala pong kaaway ang tatay ko. Sa palagay ko ay meron. At yun ang ating aalamin. Sa ngayon, ay kailangan nating maghintay rito. Pero Lolo Gustavo, paano naman po si tatay? Baka saktan po nila si tatay, Lolo Gustavo. Kaya nga kailangan nating magbantay rito. Tutulungan kita at hindi kita iiwan sa lugar na ito. Sige, magtago ka muna. Sa siwang ng malagundaw ng mangga na nakalaylay sa lupa, sumilip si Isko. Biglang bumundol ang kanyang kaba sa dibdib nang maalalang si Mang Romy lang ang huli niyang nakasalubong bago pa man siya atakihin ng aswang na humahabol sa kanya. Teka, parang kilala ko na po nagsumbong. Siya rin po ang huling nakasagutan ni tatay dahil bigla siyang inalis sa trabaho sa mansyon ni Mang Damian. Kung ganun nga, abay bakit niya yung gagawin? Sino bang kilala mo ang gagawa nito? Si Mang Romy po. Siya lamang po ang galit na galit kay tatay. Hindi po ako maaaring magkamali. Ni hindi nga po nakausap ni tatay si Mang Damian dahil sa gate pa lang po, humarang na agad si Mang Romy. Kailangan natin siya matyagan. Pakiramdam ko ay may dahilan siya kung bakit niya ito ginagawa. Kung hindi ako nagkakamali, ang Romy rin na yon ang dahilan kung bakit nawalan ng trabaho ang anak kong si Dennis at naging dahilan ng pagpapakamatay nito. Hindi ako naniniwalang nagpakamatay si Dennis. Alam kong may pumatay sa kanya. Kung ganun po, anak niyo po pala si Mang Dennis. Yung naulat na nawawala at pagkatapos nakitang nakasabit po sa puno dahil nagbigti. Kung ganun po, si Mang Romy din pala ang dahilan at may gawa nun. Hindi mo ba't nakakabasa po kayo ng kapalaran ng isang tao? Bakit hindi niyo po subukan silipin ang nakatakda para sa kanya? Sapagkat limitado lang ang aking kakayahan. Hindi agad-agad lumalabas ang aking kapangyarihan. Ngunit kung ang edad ay 10 taong gulang pababa, ay mabilis kong nababasa ang kanyang kapalaran, kahit sa isang tingin ko lang. Pero kapag matanda na, kailangan mahawakan ko muna ang kanyang kamay at bukal sa loob niya ang pagpapasilip sa kanyang kapalaran. Kaya po pala. Hindi na natapos ni Isko ang kanyang sasabihin nang mula sa loob ng kanilang bahay ay tuluyan ng inakyat ng mga tao ang bahay nila. Dinukot ng 2 lalaking may dalang sulo ang kanyang ama. Halos kaladkarin ng mga ito si Mang Oscar palabas sa kanilang bahay. Lolo, si tatay! Hindi ako maaaring manood na lang dito. Pipigilan ko po sila. Ngunit maigpit din ang kapit ni Lolo Gustavo sa kanyang kamay para hindi siya makalabas sa kanilang pinagtataguan habang naririnig niya ang boses ng kanyang ama. Sumisigaw si Mang Oscar na tila kinakausap siya. Anak! Magtago ka lang! Huwag ka magpapakita sa kanila, anak! Hindi ako sasaktan ng mga ito dahil walang katotohanan ng mga ibinibintang nila sa akin! Halos mapasubsob sa lupa si Mang Oscar at tiimbagang na pinanood ni Isko kung paanong pinapahirapan ng tatay niya. Wala pa namang kain ng oras na yun ng kanyang ama, kaya hindi nito magawang magpumiglas. Bitiwan niyo ang braso ko! Hindi ako aswang! Hindi akong pumatay sa biktima! Kagagawa niyo ng mga aswang na kubot! Iharap niyo sa akin na lalaki nagsabi na aswang ako! Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Imbis na pakinggan si Mang Oscar, ay sinipa pa ito ng lalaking may hawak sa braso ng tatay niya. Nagkagulo ang mga tao sa pananakit sa kaawa-awa niyang ama. Ang bawat pagsipa ng lalaki sa katawan ni Mang Oscar ay tila
kutsilyong bumabaon sa kanyang dibdib. Halos hindi niya matignan ang sinapit ng kanyang ama. Sa gitna ng mga tao ay nakaluhod si Mang Oscar. Duguan ang muka, nanginginig ang katawan habang sunod-sunod ang pagsuntok at pagsipa ng mga taong dating bumabati sa kanya tuwing umaga. Aswang, mamamatay tao, sigaw ng mga ito. Mga boses na puno ng galit, takot at kasinungalingan. Agad nilang hinusgahan ang pagkatao ni Mang Oscar dahil sa itsura nito. Nakahiga ito sa gitna, halos hindi makahinga. Ang mga palad naman ni Isko, nakakuyom, nanginginig. Gusto niyang sumigaw, subalit nakiusap ang kanyang ama na huwag siyang lalabas. Gusto niyang tumakbo sa gitna para yakapin si Mang Oscar. Itaboy ang bawat kamay na nananakit sa kanyang ama. Hindi niya narinig na sumigaw o dumaing ang tatay niya. Tinitigan niya ito ng buong tapang at ipinagdasal na sana ay tulungan ito ng Diyos. Maya-maya pa ay itinayo ito ng mga tao, dalaan saklay ng mga ito at iginapos sa katawan ng puno ng bakawan. Hinayaang lamigin ito mula sa dumikit na putik sa damit nito. Hindi ko mapapatawad ang gumawa nito sa tatay ko. Pagbabayarin ko si Mang Romy, pati na mga lalaking bumugbog sa kanya. Pero hindi pa tayo nakasiguradong si Romy nga ang may gawa nito. Lolo Gustavo, sigurado po ako na siya nasa likod ng pagsugod ng mga tao sa tatay ko. Nang masigurado ni Isko na wala na ang mga tao sa paligid, ay maingat na lumabas sa pinagtataguan ng dalawa. Malalaki ang hakbang ng kanyang mga paa na nilapitan niya ang nanghihina niyang ama. Tinanggal nila ang taling nakagapos sa mga kamay nito, saka mahigpit niya itong niyakap. Tay, patawarin niyo po ako. Kung hindi ko po kayo kagad na iligtas, kasalanan ko po itong lahat, tay. Patawarin niyo ako. Wala kang kasalanan, anak. Ang mahalaga ay ligtas ka ngayon. Ang mabuti pa ay sumama na muna kayo sa bahay ko. Malakas ang kutob kong babalik ang mga tao para hulihin si Isko. Halos hindi na makatayo si Mang Oscar. Ang katawan nito ay puno ng sugat at pasa, at ang mga mata ay halos sumara dahil sa tama ng suntok ng mga lalaking bumugbog sa kanyang ama. Naluluwang pinagmasdan ni Isko si Mang Oscar. Halos mawalan ng lakas ang katawan nito. Tinulungan siya ni Lolo Gustavo sa pag-alalay sa kanyang ama, na kahit habol ang sariling hininga, ay lumapit ito ng walang pag-aalinlangan. Dahan-dahan niyang inalalayan si Mang Oscar at ipinatong ang braso nito sa kanyang balikat. Tigkabila ang braso sila ng matanda. Habang ang naputol na saklay nito ay hawak din nila sa tigkabila ang kamay. Mabigat ang mga hakbang ng paa na nagsimula na silang maglakad papalayo sa lugar na yon. Pinunasan ng matanda ang dugo sa gilid ng labi ni Mang Oscar. Bakas sa muka ni Lolo Gustavo ang awa para sa kanyang ama. Ang simpleng pag-aalalay ni Lolo Gustavo ay naging matibay na paalala ng pagkakawang gawa. Malasakit at tapang sa gitna ng kalupitan. Buong pagpapasalamat na napausal ng panalangin si Isko dahil sa ipinadala nitong tulong para sa kanyang ama sa pamamagitan ni Lolo Gustavo. Pagkatapos ng ilang minutong paglalakad, ay narating nila ang bahay ng matanda. Dahan-dahan nilang inihiga si Mang Oscar sa katre na gawa sa kawayan. Pagkatapos ay naglabas na rin ito ng damit na pamalit ng tatay niya. Lumabas saglit si Mang Gustavo para ihanda ang mga gamot. Alam ko kung anong tumatakbo sa isip mo, Isko. Ang mabuti pa ay huwag mo nang ituloy. Ayokong pati ikaw ay mapahamak. Tama na ang nangyari sa akin, anak. Hindi ko makakayanan kung ikaw naman ang dadanas ng ganitong kalupitan. Pero tay, hindi po ito ang oras para maging mabait habang buhay. Hindi ko po mapapalampas ang ginawa ni Mang Romy sa inyo. Siya po ang may gawa nito.
Tama po ba? Ang hindi pagsagot ni Mang Oscar sa tanong ni Isko ay sapat na upang malaman niyang totoo ang kanyang hinala. Umiiling-iling ang kanyang ama at bakas sa mukha nito ang matinding pag-aalala. Pupuntahan ko siya, Tay. Hindi ba sapat sa kanya na nawalan kayo ng trabaho? Nararamdaman ko po na siniraan niya kayo kay Mandamyan kaya kayo tinanggal. Hanggat hindi ko mismo naririnig mula kay Mandamyan na siya nagtanggal sa inyo sa trabaho, hindi po ako maniniwala sa tauhan niya. Anak, huwag ka magpapatalo sa galit mo. Bahala ng Diyos sa kanya. Hindi lang po kayong biktima ng pagiging sipsip ng hayop na Mang Romy na yun, Tay. Pati po ang anak ni Lolo Gustavo na si Mang Dennis. Malamang nagawain po talaga niya ang manira ng tao. Kaya hindi niyo po ako mapipigilan, Tay. Kakausapin ko po talaga mismo si Mandamyan. Tama ang iyong ama, Isko. Huwag ka magpapadalos-dalos sa iyong desisyon. Masyado ka nagpapatalo sa galit mo. Hindi tama yan. Sabi ni Lolo Gustavo habang inilalapag nito ang dalang mga gamit sa panggagamot. Pero kahit na anong sabihin ng dalawa kay Isko, sa isip niya ay hindi siya papipigil na pumunta sa mansyon ni Mang Damian at linisin na rin ang pangalan ng kanyang ama. Patutunayan niya sa lahat na hindi aswang si Mang Oscar. Nabaling na lamang ang atensyon ni Isko kay tatay niya nang gamutin na ito ni Lolo Gustavo. Agad na pinaupo sa banig na may dahon ng bayabas sa ilalim si Mang Oscar. Isang pamahiing panlunas sa lagnat at sakit ng katawan, lalong-lalo na sa mga sugat. Tahimik, ngunit mabusisi ang pagsusuri ni Lolo Gustavo. Inapa ang mga ugat sa pulso. Pinakinggan ang bawat paghinga ni Mang Oscar. Pagkatapos ay kinuha nito ang boteng may lamang langis na una nang naigamot sa kanyang sugat. Hinaluan yon ng dinikdik na dahon ng sambong. Maingat itong ipinahid sa mga pasa habang bumubulong sa hangin na binibigkas ang orasyon sa sinaunang wika. Isang panalangin na tila humuhugot ng lakas sa katawan ng albularyong may hawak sa pulsuan ng kanyang ama. Sinindihan din ito ang insenso mula sa balat ng kahoy na kamangyan upang pansamantalang tanggalin ang sakit ng sugat at pasa. Pwede ka nang mahiga, Oscar. Saka pala, Oscar, saan mo ba nakuha ang sakit mo? Ang ibig kong sabihin paano kang napilay? Mangyaring aksidente pong may kinatakutan ng mga bakang pinapastol ko. At sa pagragasa po ng kanilang takbo, ay binangga po nila ako. Mabuti na nga lang po, at himala pa ako nakaligtas. Ang paa ko lamang po na disgrasya. Ang kaliwang paa ko lang ang hindi na isalba, pero tong kanan paa ay maaga pong nalagyan ng paunang lunas sa pamamagitan po ng pagtali sa tabla ng kahoy. Kaya naitutungtong ko pa po ito. Ang ipinagtataka ko lang po, Lolo Gustavo, nung araw po na bumalik si tatay sa mansyon, si Mang Romy po ang humarap sa kanya at hindi na po kinausap ang aking ama ni Mang Damian. Hindi po ba't kung magtatanggal ng tauhan ng isang amo, dapat ito po mismo magsasabi? Tama ka. Pero teka, sandali lang. Ano bang ibig mong sabihin, Isko? Para po kasing may mali. Hanggang ngayon po, hindi ko pa rin po nakikita si Mang Damian. Ano po kaya kung puntahan ko siya sa mansyon? Ay naku, Isko. Parang alam ko na yung ganyang estilo mo May binabala ka, tama ba? Tay, gusto ko lang naman po makasiguro kung tama po ba ako ng kutob. Tama na yung kutob-kutob na yan, Isko. Malalagay ka lamang sa panganib. Hindi na nagsalita pa si Isko. Sa isip niya ay hindi niya ititigil ang nabuo niyang planong pagpunta sa bahay ni Mang Damian. Malakas ang kutob niyang masasagot ang gumugulong katanungan sa kanyang isip. Nang gabing yon ay hindi dinalaw ng antok si Isko. Kaya hanggang pagsapit ng umaga ay hindi na nga siya nakatulog. Matamlay ang katawan na muli siyang bumangon. Dinukot niya ang maliit na sipit ng alimango sa kanyang bulsa. Saka matagal na pinagmasdan ang kanyang sandata. Sino kaya ang nagmamay-ari sa sipit ng alimango na to?
Paano kayang napunta to sa Bakawan? Nagulat pa si Isko nang biglang magising ang kanyang ama at tumingin sa hawak niyang gintong sipit ng alimango na tila narinig nito ang sinabi niya. Kung pagmamasdan mo, hindi taga rito may-ari ng katawan ng sipit ng alimango. Maaaring nagmula ito sa mundo ng mga engkanto, anak. Kung pagbabatayan ko ang kwento ng mga ninuno ko. Pero anak, alam kong may dahilan kung bakit ikaw ang pinili ng makapangyarihang sipit na yan. Maya-maya pa ay biglang nakaramdam ng pangangalam ng sikmura ang mag-ama nang maamoy nila ang mabangong ulam na niluluto ng matanda. Hirap na bumangon si Mang Oscar, kaya inalalayan niya itong umupo. Hindi nagtagal ay pumasok si Lolo Gustavo na may dalang pagkain. Oh, mag-almusal na kayo mag-ama. Alam kong kagabi pa kayong hindi kumakain. Teka, sandali lang. Kumusta na pala ang pakiramdam mo, Oscar? Mabuti na po ang pakiramdam ko. Marami pong salamat sa panggagamot niyo po sa akin. Naku maliit na bagay lamang yun. Pasensya ka na kung hindi kami maagang nakarating sa bahay niyo. Nailigtas ka sana namin sa kamay ng mga taong yun. Hala, sige na. Kumain na muna kayo mag-ama. Inilapag ni Lolo Gustavo ang mga dala nitong pinggan sa ibabaw ng lamesa, habang si Isko naman ay kinuha ang isang platong may laman na kanin at ibinigay yun sa kanyang ama. Wala silang imikan habang mabilis na sumusubo ng kanin. Sadyang mahirap kalaban ng gutom dahil ultimo sa tamang pagpaplano ng mga dapat gawin ay hindi pumapasok sa isip ni Isko. Pagkatapos nilang mag-almusal at makapaghugas ng mga pinagkainan, muling nakatulog si Mang Oscar. Kaya naman, nagkaroon ng pagkakataon ng dalawa na makapag-usap tungkol sa mga binabalak ni Isko. Kung ako ang tatanungin, ay mas makakabuti kung itigil mo na ang paglapit mo kay Romy. Bakit naman po, Lolo Gustavo? Hindi naman po ako natatakot sa kanya eh. May ilang mga bagay lamang po akong tatanungin kay Mang Damian. Hindi naman po si Mang Romy ang sadya ko sa mansyon eh. Hindi ka ba magpapaalam sa ama mo? Abay, mali ang umalis nang hindi ka nagpapaalam sa kanya. Sasabihin ko rin naman po to sa kanya eh. Kaya lang, baka hindi niya po ako payagan eh. Nakikiusap po ako, Lolo Gustavo. Gusto ko lang po makatiyak na hindi po kami niloloko ni Mang Romy. Ay nako, ikaw na ang bahala. Pero wag kang gagawa ng isang bagay na pagsisisihan mo sa bandang huli. Tandaan mo, kapag ikaw ay nagpatalo sa galit, maaari mong ikapahamak ang magiging desisyon mo. Alam ko naman po yun, Lolo Gustavo. Napasulyap na lamang si Isko sa pinto ng silid ni Lolo Gustavo, habang kitang-kita niya na payapa ang paghiga ng kanyang ama, indikasyong mahimbing ang tulog nito. Pagkatapos mag-usap, ay nagpaalam na siya kay Lolo Gustavo. Sasamantalay niya ang pagkakataong mahimbing na natutulog si Mang Oscar, nang sa ganon ay hindi na ito mag-alala sa kanya. Pagkalabas niya mula sa malawak na kakawyan, ay patago siyang dumaan sa likod ng bakod ng bahay ni Mang Damian, sa takot na baka may makakita sa kanyang ibang tao na naghahanap sa kanya. Tahimik niyang pinag-aralan ang paligid, tila walang tao sa loob, dahil tahimik yun at wala ang mga bantay. Para naman yatang walang tao. Kung sa bagay, mabuti nga yun para walang istorbo sa pag-uusap namin ni Mang Damian. Dahan-dahan, umusad ng hakbang si Isko. Nakayuko, ingat na baka lumika ng ingay. Sa kanyang mga mata, bakas ang kaba at pag-uusisa, pero hindi ito naging hadlang para hindi ituloy ang kanyang mga binabalak. Nasa harap na siya ng matandang mansyon. Matayog, puno ng lumot ang mga pader, at ang mga bintanay tila mga matang matagal nang nagmamasid. Kumaluskos sa mga daon sa kanyang paanan habang umiikot siya sa likod ng mansyon. Dumaan siya sa maliit na siwang ng bakod. Halos hindi siya makasinghot ng hangin sa takot
na marinig siya ng ibang bantay roon. Luminga siya sa paligid bago ipinasok ang kamay sa sirang bakod na gawa sa kahoy. Sa harap lang ng mansyon ang sementadong bakad nito, kaya mabilis siyang nakapasok sa loob ng bakuran ni Mang Damian. Konting-konti na lang. Makakapasok na ako sa loob ng bahay mo, Mang Damian. Isang marahang tulak at bumigay naman ang pinto sa likod ng kusina. Pumasok siyang parang hangin, tahimik, ngunit ramdam niya ang bigat ng presensyang hindi niya maipaliwanag. Ang loob ng mansyon ay amoy alikabok at amoy malangsa mula sa sariwang karne na nakaimbak. Hindi naman nakakapagtaka yun dahil madalas magkatay ng baka sa asyenda. Ang bawat galaw niya, tila bato na unti-unting bumibigat sa kanyang paghakbang. Ilang sandali pa ay may narinig siyang ingay mula sa pinakailalim ng silid ng mansyon. Dati nang nabanggit ng kanyang amo na may dating silid ito sa ilalim mismo ng bahay ni Mang Damian. Ngunit sa pagkakataong yun ay iba ang dating sa kanya ng boses ng lalaking nagmamakaawang tulungan ito ng sinumang makakarinig sa boses nito. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Hindi pamilyar kay Isko ang boses na yun ng lalaki, subalit hindi niya alam kung bakit tumatagos sa puso niya ang sigaw nito. Sa madilim na silong ng mansyon, doon siya dinala ng kanyang paa. Habang unti-unti niyang napapasok ang silid, ay palakas naman ng palakas ang kaba sa kanyang dibdib. Sumalubong sa kanyang pangamoy ang mabahong singaw ng silid na parang matagal na yung hindi nalilinisan. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at dinukot ang kanyang sandata sa kanyang bulsa. Inilabas niya yun para makapaganda kung sakaling may nagbabantay na nilalang sa lalaking nasa loob. Tumambad sa kanyang paningin ang lalaking nakagapos sa dingding na pader. Nanginginig sa lamig dahil wala itong suot na pang-itaas na damit. Sino yan? Nakikiusap ako. Kung sino ka man. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako makawala sa silid na to. Ako si Damian, ang may-ari ng hasyenda. Hindi nagawang makapagsalita ni Isko nang marinig niyang bumalandra ang pinto sa kusina. Pamilyar ang boses ng lalaki na nagwawala dahil naamoy nitong may nakapasok sa loob ng mansyon. Maraming mga yabag ng paa ang nagtatangkang pumasok sa silid na kinaroroonan ni Mang Damian. Ako po ito, Mang Damian. Ako po si Isko, yung anak po ni Oscar. Ililigtas ko po kayo, pero kailangan niyo po muna magtiis. Magtatago po muna ako rito sa luma niyong aparador at gawin niyo po ang lahat para walang makakita sa akin. Napansin ni Isko ang panyong nakatali sa mga mata ni Mang Damian, ngunit alam niyang mapagkakatiwalaan niya ang lalaki. Maingat siyang pumasok sa loob ng lumang aparador, habang ang kanyang sandata ay itinago muna niya pansamantala sa kanyang bulsa. Mabuti na lang at may butas-butas ang pinto ng aparador, kaya malaya niyang nakikita ang ginagawa ng mga lalaking bumiyag sa may-ari ng asyenda. Ilang sandali pa ay pumasok ang 5 kalalakian. Sa kwarto at isa nga roon si Mang Romy. Tinanggal nito ang panyong nakatakip sa mga mata ni Mang Damian. May nakapasok ba rito? Hayop ka! At sama-sama mo! Pakawalan mo ako rito, Romy. Hindi mo ako dapat ginaganito sa loob mismo ng pamamahay ko. Tumigil ka! Hindi mo ba alam kung gaano kahirap ang mga pinagdaanan ko? Makuha ko lang ang bahay ng mga magulang mo. Itinapon nila ako sa basurahan, habang ang karangyaan sa buhay ay ipinagkaloob nila sa'yo. Dahil wala silang anak na halimaw. Pakawalan mo ako rito at papatayin kitang hayop ka! Gulat na gulat si Isko sa natuklasan niyang katotohanan sa totoong pagkatao ni Mang Romy. Gusto niyang may marinig pa siyang salita mula rito at malaman kung sino nga ba talaga ang lalaki. Darating tayo dyan. Huwag ka lang mainip. Para kasing may naramdaman akong nakapasok sa bahay mo. Ang tagal kong hinintay
na mapatalsik ka sa bahay mo kasama ang mga tapat mong tauhan. Hindi mo ba alam na ako ang dahilan kung bakit namatay ang tauhan mo si Dennis? Pinatay ko siya dahil may natuklasan siya tungkol sa totoo kong pagkatao. Pinalabas ko nagpakamatay ang hayop na yon. Malinis, hindi ba? Hayop ka! Demonyo ka! Mamamatay ka rin! Magbabayad ka rin sa lahat ng ginawa mo sa akin at sa mga tauhan ko! Magbabayad? Ako magbabayad? Pati ba sa pagpapatakbo ko sa mga baka mo para mapilay ng tuluyan ng paborito mong tauhan ay pagbabayaran ko rin ba? Wala na si Oscar, Damian. Pinaalis ko na siya. Aswang na ang tingin ng mga tao kay Oscar. At ngayon naman, ikaw naman ang mapapabalitang pinatay ng aswang at ituturo kong salarin ay si Oscar. Umalingaw-ngaw ang malakas nitong pagtawa habang nakatingala sa bubong. Nang mga sandaling yun, halos bumaon ng kuko ni Isko sa kanyang nakuyom na kamao. Galit na galit siya sa narinig mula sa lalaki. Kung ganun, ikaw pala may gawa sa aksidente ni Oscar. Demonyo ka talaga. Magbabayad ka. Ako mismo ang papatay sa'yo. Bakit mo yung ginawa? Sandali lang. Hindi pa ako tapos eh. May pasabog pa ako natitira. Nabanggit mo dati na may nawawala kang kapatid, hindi ba? Kaya nga ako nagpanggap na kapatid mo para makuha ang kayamanan mo. Anong ibig mo sabihin nawawala? Hindi ba't sabi mo eh, ikaw ang nawawala akong kapatid? Tanga! Hindi mo ba nararamdaman ang lukso ng dugo? Wala akong balak na gawin kang kapatid. Dahil ang yaman at mansyon mo lamang ang kailangan ko. Hindi ako ang tunay mong kapatid, kundi ang lalaking matagal mo nang inalila sa mansyon mo. Walang iba, kundi si Oscar. Ay teka, sandali lang pala. Huwag ka magalit. Kasi, hindi ko pa naman siya pinapatay eh. Ipinabugbog ko lang naman siya sa mga utu-utu mong mga tao. Nakagat ni Isko ang kanyang palad upang mapigilan ng galit na nag-uumalpas na sa kanyang dibdib. Pero hindi niya akalain na maririnig niya ang boses ni Mang Oscar sa labas ng bahay. Nagwawala ito, kaya naman napilitang umalis ni Mang Romy sa loob ng kwarto kasama ang mga tauhan nito. Naramdaman niya ang pagsara ng silid nang lumabas ang mga ito. Nagkaroon siya ng pagkakataong lumabas ng aparador at naiiyak na niyakap si Mang Damian. Mang Damian, kapatid niyo po pala si tatay. Ang lalaking yun ang dahilan ng paghihirap ng tatay ko. Ang sama niya. Wala siyang kasing sama. Diyos ko, kahit ako'y hindi makapaniwala. Nagulat din ako sa mga natuklasan ko. Wala akong kaalam-alam na matagal na palang nasa tabi ko ang kapatid ko. Panginoon, tulungan niyo kami makaligtas sa demonyong yun. Kailangan po natin tumakas dito. Tatanggalin ko po ang kadena sa kamay niyo. Pero paano? Wala kang dalang pantanggal. Hindi rin ito kaya ng itak o kahit na ang talim. Mang Damian, ako po ang bahala sa inyo. Magtiwala lang po kayo. Humakbang paatras si Isko, saka dinukot ang sipit ng alimango sa kanyang bulsa. Humaba yun na kasing haba ng espada. Kasabay ng paglitaw ng malaapoy nitong liwanag, idinikit niya yun sa kadena at walang kahirap-hirap na natanggal niya yun kahit nagtamo ng mga paso sa balat si Mang Damian. Ang galing! Paano mo nagawa yun? Magagawa rin natin makalabas dahil sa sandata mong yan. Sige na, bilisan mo! Nasa panganib ang kapatid ko! Pati ang siradura ng pinto ay sinunog na rin ni Isko gamit ang gintong sipit ng alimango. Ngunit sumalubong sa kanilang dalawa ang nakabantay na nilalang sa labas ng silid. Agad silang sinunggaban ng mga ito habang hindi makapagpalit ng anyo dahil walang kakayahan ng mga aswang sa araw. Naging mabilis ang pagkilos ni Isko. Napabagsak niya ang mga kalaban gamit ang kanyang sandata. Saka mabilis nilang tinungo ang labas ng mansyon. Nagulat si Isko
nang makitang kinakaladkad ng mga tauhan ni Mang Romy, sina Mang Oscar at Lolo Gustavo. Bitiwan mo ang tatay ko! Kung ayaw mo masaktan, pakawalan mo siya! At bakit ko naman gagawin yun, Aber? Hindi sila maaaring magsama ng kapatid niya. Hindi ako makakapayag. Kung gusto mo magpalit tayo, ibigay mo sa akin ang sandata mo at ibabalik ko sa iyo ang ama mo. Wag anak, tapusin mo na ang kasamaan niya. Nalaman ko na rin na kapatid ko pala si Damian. Siya ang kapatid ko matagal nang hinahanap. Ang kuya damdam ko. Bunso, huwag ka mag-alala. Ililigtas kita. Nagpapatawa ba kayo? Ililigtas niyong isa't isa sa ganyang kalagayan? Paano kaya kung ipakita ko sa inyo kung paano ko kayo papatayin gamit ang katawan ng matandang pakialamero na to? Wag! Huwag niyo siyang inadamay. Wala siyang kasalanan dito. Meron siyang kasalanan dahil tinulungan niya kayo. Ang dapat sa kanya ay patayin. Subukan niyo na lang saktan si Lolo Gustavo. Kung hindi, matitikman niyo ang parusang hindi niyo makakalimutan. Ang sandata ako mismo ang papatay sa inyo. Ako ang harapin niyo. Hindi kayo makakaligtas sa gintong sipit ng alimango ko dahil papatayin ko kayong mga aswang. Isang mataas na pagtalon ang ginawa ni Isko. Ang bagsak niya ay sa mismong kinatatayuan ni Mang Oscar. Isang hampas ang ginawa niya sa ulo ng lalaking may hawak sa kanyang ama. Kaya naman, nabitiwan nito ang tatay niya at hinarap niya ang lalaking may hawak sa matanda. Isang pag-atake rin ang ginawa niya, sabay pugot sa ulo nito. Hindi nakagalaw si Mang Romy sa bilis ng pangyayari, ni hindi nito namalayan na nabawi na niya sina Lolo Gustavo at Mang Oscar. Hindi ito maaari! Hindi! Dumilim ang kalangitan, pati na ang buong paligid. Dumagundong kulog at gumuhit ang kidlat sa kalangitan. Kitang-kita ni Isko na may lumitaw na sandata sa kamay ni Mang Romy. May kulay itim na usok yon na bumalot sa hawak nitong pala. Hawak nito ang sandatang ipantatapat nito sa hawak niyang gintong sipit ng alimango. Isko, isinanla niya ang kanyang kaluluwa sa demonyo. Kaya siya nagkaroon ng ganyang itim na kapangyarihan. Kaya pala nagagawa niyang magpalit ng anyo kahit may presensya ng araw. Isko, mag-iingat ka. Malakas ang kanyang kapangyarihan at ginamit niya ang bisa ng kanyang sandata upang makatagal siya sa sikat ng araw at makalaban sa iyo. Nagulat si Isko sa biglang pagtama ng kulay itim na usok sa kanyang katawan at nabitiwan niya ang kanyang sandata. Malakas na napasigaw si Mang Oscar dahil sa pag-aalala sa kanyang anak. Dinampot naman ni Mang Damian ang sandata ni Isko at inihagis yun sa kanya. Nasambot ni Isko ang gintong sipit. Saktong paglapit sa kanya ni Mang Romy ay inihampas niya ang armas sa binti nito. Kasabay ng pagtayo niya at muling inatake ng hampas ang ulo ng kalaban. Bumagsak itong pasadsad sa lupa. Itinaas niya ang kanyang sandata sa ere at itinutok yun sa muka ng pinuno ng aswang na kubot. Inontra ni Mang Romy ang kapangyarihan niya at nagsalubong yun sa gitna. Lakas laban sa lakas ng kapangyarihan ng bawat isa ang naging labanan nila. Kahit isang labo pa ang kaluluwa mo sa hari ng kadiliman, hindi ka mananalo sa sandata ko. Kaya tigilan mo na ang pambibiktima mo sa baryong to. Kung ayaw mong ako mismo sumunog sa iyong halimaw ka, katapusan mo na! Itinulak ni Isko ang kanyang sandata at bumuka ang sipit nito na kagad na sumakal sa leeg ng kalaban. Hindi nito binibitiwan ang pala na pilit na ipinapalo sa kanyang katawan. Ubod lakas na umikot si Isko para mapilipit ng tuluyan ang leeg ni Mang Romy. Unti-unting nagbago ang anyo nito, naging isang taong lobo na may buhay na buhok. Sinubukan nitong umatake sa kanya, subalit biglang lumiyab ang kanyang sandata at tuluyan nitong sinunog ang katawan ng pinuno ng mga aswang. Sumama sa hangin ang malaabo nitong katawan at naiwan ng pala na sandata ng aswang na kubot. Nangihinang napalugmok sa lupa si Isko.
nang maglaho ang liwanag mula sa gintong sipit ng alimango. Kasabay ng paglapit sa kanya ni Mang Damian at Mang Oscar para alalayan siya. Habang si Lolo Gustavo naman ay kinuha ang pala sa kahinarap si Isko. Hindi ako nagkamali. Alam kong mangyayari to, na mananalo ka sa laban nyo. Salamat, Isko. Nabigyan mo ng hustisya ang pagkamatay ng anak ko. Biktima rin siya ng manggagawang sipsip sa amo. Hindi ko alam na plano talaga ng aswang na kubot na yon na kamkami ng kayamanan ni Damian. Hindi naman po mahalaga ang yaman ko. Ang mahalaga, sa wakas, natagpuan ko rin ang kapatid ko. Damian, Kuya Damdam, hindi ko alam na ikaw pala ang kapatid ko. Kaya pala, magaan ang loob ko sa'yo. Hindi kita hinanap dahil ang buong akala ko ay si Romy ang nawawala kong kapatid. Siyang nagpanggap na ikaw. Nagkunwari siyang mabait na kapatid. Nagtrabaho pa nga siya sa akin para makuha niya ang loob ko at hindi raw kayamanan ko ang habol niya. Ang hindi ko lang alam ay may plano na siyang alisin ang lahat ng matatapat kong tauhan, pati na ang tunay kong kapatid. Nadamay ng dahil sa kasamaan niya. Pero hindi siya nagtagumpay. Hindi siya pinahintulutan ng Panginoon. Ang mahalaga po, Tiyo, alam na po ninyo na magkapatid kayo at natagpuan nyo na po ang isa't isa. Sa wakas, ay nawala na rin ang banta ng aswang sa baryong ito. Salamat sa iyo, Isko. Tama ang ginawa mong sa araw siya atakihin dahil mahina pa rin ang kanyang kapangyarihan sa umaga. Kaya naman madali mo siyang natalo. Lolo, saan po kaya galing ang gintong sipit ng alimango na to, no? Hanggang ngayon po palaisipan pa rin po sa akin. Pasensya na. Ako ang nagbigay niyan sa inyo. Ako ang tunay na nagmamay-ari niyan. At may gawa niyan. Ako rin yung nilalang na palagi nararamdaman mong sumusunod sa iyo. Nakilala kasi kita nang magbenta ka ng bote kay Pedring. Ako rin ang nagpabigay sa kanya ng tinapay at gas para sa iyo. Pasensya na. Ako talaga ang may-ari ng tindahan niya. Lihim akong tumutulong sa inyo dahil tungkulin kong pangalagaan ang may tangan sa gintong sipit ng alimango. Talaga po? Ang astig. Ang galing po ng ginawa niyo, Lolo Gustavo. Pero, Lolo Gustavo, maraming salamat po sa lahat po ng kabutihan niyo sa amin. At ganyan din dapat ang gawin mo hanggang sa pagtanda mo. Kasabay ng pagtayo ni Isko, ay nawala naman ang malaapoy na liwanag ng gintong sipit ng alimango. Lumiit ulit yun at inilagay na naman niya sa kanyang bulsa. Humarap siya sa kanyang ama na naluluwa na dahil sa saya. Pagkatapos nilang marinig mula kay Lolo Gustavo ang ginawa nito, ay sobra-sobra silang nagpasalamat sa Diyos dahil ganun daw talaga ang tumutulong. Hindi na kailangang ipangalandakan sa lahat na sila ay tumutulong sa ibang tao. Ipinagmamalaki kita, anak. Mahusay ang ginawa mo. Maraming salamat. Tay, maraming salamat din po sa inyo. Dahil kayo po ang lakas ko. Pagkatapos nun, lumitaw ang mga tao sa likod ng mga puno. Matagal nilang pinanood ang pakikipaglaban ni Isko sa hari ng aswang na kubot. Napatunayan nila sa lahat ng mga taong naroroon na hindi sila mga aswang. Nalaman din ng mga ito na mayaman ang angkan ni Mang Oscar. Subalit, hindi tumira sa mansyon si Mang Oscar. Sa halip, mas pinili nitong maging isang ordinaryong manggagawa lang ng kanyang kapatid. Sa paglipas ng mahabang panahon, ang mag-amang nakakuha sa gintong sipit ng alimango ay patuloy na hinahangaan ng maraming tao. Natanggap nila ang respeto at tiwala ng taong bayan, kasunod ng paghingi ng mga ito ng tawad sa kanilang mga nagawang kasalanan. Sabi nga sa Biblia, huwag kayong padaya sa masama
ang masama ay hindi magmamana ng kaharian ng Panginoon. At kung ano ang iyong itinanim, ay siya mo ring aanihin. Ang paninira ay parang pagtatanim ng lason. Babalik ito sa iyo sa panahong hindi mo inaasahan. Ang reputasyon ay kayamanang mahirap buuin, pero madaling sirain. Dahil ang pagsira sa pagkatao ng iba ay katumbas din ng pagpatay mo sa kanila. Patunay lang na hindi natin kailangan manira ng kapwa para lang makamit natin ang tagumpay na nakuha mo sa maruming paraan. Kasalanan sa Diyos at pagtalikod sa Kanya ang pagsasangla ng kaluluwa sa hari ng kadiliman. Dahil katumbas din yon ng pagsuway mo sa kautusan ng dakilang lumikha. Laging pairalin ang kabutihan sa puso at huwag sambahin ang mga materyal na bagay dito sa lupa. Dahil kung dumating ang oras na singilin ka ng iyong kasalanan, wala kang ibang madadala sa iyong kamatayan kundi ang iyong kaluluwa lamang. Ika nga, ang kayamanang naiipon sa lupa, maiiwan sa lupa. Ang kabutihang ginawa ay madadala sa langit. Hindi mo madadala ang pera, ari-arian o anumang materyal na bagay sa kabilang buhay. Ngunit ang kabutihang loob, malasakit sa kapwa at pananampalataya, yan ang tunay na yaman na may saysay at iiwan mo sa lahat ng nagawan mo ng kabutihan.